Sinong mga aris na nakikinig? Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko kayo after nito. Ang ating pag-uusapan ngayon ay iiwanan natin ng may patanong. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025? Gusto niyo yun? Gusto niyo yung topic na ganito? Pero sige, hingan natin ng guidance, advice, messages. Try natin guys ha. Try natin maging straightforward. Aris, sinong multo mo? So tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate. Ano kailangan mo marinig? Energy check tayo, Aris. Sinong multo mo? Sinong taong maaring magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Guidance, advice, message? Para sa mga Aris po na maaring makapakinig nito sa hindi tumatalon. Pumpol, hindi natin pipigilan ha. Okay. May 4 cards dito. This is the Ace of Wands. Aces. Ace of Wands, Ace of Swords, both in reverse. The Queen of Swords. The Tower. It doesn't matter guys kung ito ay naka-reverse para sa mga bago po na maaaring makapakinig kay Moonchild. Meron lang itong kalakip na mensahe. It could be unexpected guys. The Tower, umangat. Ito yung mga pagkakataon na hindi nyo aasahan ay merong maaring magbalik. Oo. Sino yan, Moonchild? Okay, isa-isahin natin ha. Sa mas practical po, the Queen of Swords, the Ace of Swords, anything connected pagdating sa communication, kung saan kayo nag-iiwan ng higit na prioridad, maaari rin namang mag-apply yan ngayon. Kung sino yung nakakausap nyo na, or makakausap nyo kahit over the net ito, connection, reconnection, na maaring may kaugnayan, someone higher ups na katataas. Ang lawak nito, the Tower, kita mo, Tower yan. Planet Uranus. It's all about connected din po sa, I'm getting a message, technology, communication. Especially kung yan pa ay parte po ng inyong buhay trabaho. Travel, may ganun ba? I think connected sa gobyerno. Alam ko, ito yung nakukuha nating energy, pero about learnings, Queen of Swords, yung pagiging intellectual nyo. So, someone from the past, isa-isahin natin. Learnings, education, connected sa inyong mga, kung kayo ay from the past, high school, college friendship, or sweethearts. Although parang nawala na kayo ng connection, pero pwedeng magbalik out of the blue. The Tower, hindi nyo aasahan ito para sa ilan sa inyo, Aris. Okay. Travel, as I've mentioned, someone na nakasama nyo na sa travel before. Education, or anything connected sa government, someone nakatataas. Or ilang proseso na nilakad nyo sa gobyerno. From the past, guys, this is about the past. Sinong magbabalik? Sinong multo mo? Sige, add ako ha. Add ako ng ilang guidance message. Aris. Okay. Sagittarius. Energy ni Pluto. Excuse me po. May ubo pa rin tayo. Ayan. Travel. Anything connected travel. Yung travel body nyo, na nawala na kayo ng connection. Ito yung na-mention ko about education. Sagittarius, guys, is in the 9th house of travel, education, transportation, or someone na, kung kayo, alimbawa, from the past, nasa ibang bansa, maaaring may kumonekta sa inyo from the past. Education, maaaring mga classmates nyo ito. Past friendship, ex-lovers, why not? Oo. Merong connection po. Na very normal. Ito na kasi mag-holiday season na. Kahit over the net, maaaring magkaroon kayo ng connection ulit. Ito yung multo nyo. Na maaaring magbalik sa inyong buhay ngayong November. Or ang multo na ito, guys, kahit sa simpleng pakiramdam ha, yung learnings,
yung learnings, lessons learned in life. Maaring mapagnilay kayo ng higat ngayong November sa ilang kaganapan nyo from the past. The Queen of Swords, mas matalino na kayo, mas better, wiser, 2.0 version ng mga aris ang pwedeng umangat. Or ito yung pinaka-advice, ano man ang reflection na, alam mo yun, madama mo, ano man maisip mo, pakiramdaman mo, may tatag ka. Positive. Be positive. Okay? Ay, nakukuha kong energy dito, guys. Oo. So, parang ganun na nga yung naiwan ko about someone nakatataas. Or the tower. Higher ups, connected sa work, or government po to si Sagittarius eh. Or religion. Pagdating sa inyong mga faith, ang lawak nito. So, ayan. And si Planet Pluto, Aries, may pagka-extreme, may pagka-intense yung energy ni Pluto. It could be someone's secret. Secret na maaaring naka-hide ito at in a way maaaring umangat out of the blue, out of nowhere with the tower, unexpected. Maaaring iniimbestigahan ka na nito secretly. Nag-i-stalk over the net. Umaangat dito guys, communication, technology, as I've mentioned. At this November, maaaring magparamdam siya. Ang lawak ni Pluto, I see rebirth, renewal, reconnection, reunion, intense, extreme, yun nga, may pagka-secretive pa nga, and mysterious. Or sa mas practical po, Pluto is connected din pagdating sa money. Anything connected sa money. Baka ito yung multa nyo. Baka ito yung pagkakautang nyo, guys. Or may utang sa inyo, reversal ha. Maaaring magparamdam, magbalik. Ito yung umaangat, sabi ko, straightforward lang. Ang hirap pala nito. Ang lawak ng pwedeng iwan ng baraha, just only take what resonate. Pero ito yung guidance advice. Sinong multo mo na marahil ay maaaring bumalik sa inyong buhay ngayong November 2025? Aries. Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Ang topic question natin ay iwanan natin ng may patanong na kung sinong multo mo. Ayan, sinong magbabalik sa buhay mo ngayong November 2025, Taurus. Subukan natin maging straightforward. Guidance, energy check tayo. Sinong maring magbalik sa inyong buhay ngayong November? Advice, message. Sinong multo mo, Taurus? Energy check po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Ay, may umangat na. 3 of Swords, 10 of Swords. May hugot, Taurus. Sandali, may hugot. Diyan pa lang. Ay tayo, sinong multo mo? 8 of Pentacles. The Hermit. Of course, this is someone from the past. Kasi yun yung topic natin. Sinong magbabalik sa buhay mo? Pero, or ito po pwedeng, tayo ay general message eh. Pwedeng tao, sitwasyon, posisyon, the 8 of Pentacles. Ang lawak ni 8 of Pentacles, anything connected sa mas practical sa work. Someone from your work, from the past, especially. Maaaring ito past colleagues, past teammates, workmates, okay, or anything connected din po sa pera. Ayan. So, sabi ko nga, ito yung last message ko kung napakinggan nyo yung Aries. Kung merong utang, ayan, pagkakautang, reversal tayo, pwede nyo nang mabayaran o kayong mabayaran, may magbabalik. May magbabalik loob. Ay, magbabalik loob. Hindi, may someone kayong kukonekta. Okay, 3 of Swords. This is about connection, communication, kahit over the net lang. Especially kung nagkaroon kayo nito ng itong someone na ito ng misunderstanding. At may hugot, the 10 of Swords, kita mo naman, Taurus. May 10 espada na nakadagan sa kanya. Hindi kailangan katakutan po o laliman. Pakita natin sa live. So, especially kung nagkaroon kayo ng tension nito. Disagreements, misunderstanding, or yes po, yan na may papuso. It could be an ex-lover. At lalo pa, for some of you
na nagkaroon dito ng, kumbaga, third party, third wheel situation ay si recovery. Okay? Maaaring merong kumonekta in a way na handa na or magiging handa na ulit siya para sa'yo. Or, ay dito pa rin ha, iba-iba kasi tayo po ng atake doon sa healing process. So, baka hindi pa siya makamove on. Ayan, Taurus, diretso. Gusto niya pang i-work out itong relasyon nyo. Ay, opo, the Hermit. Parang may ilang kadiliman pa siya, nalulungkot ang taong ito at gusto kanyang balikan. Ay, tayo dyan palang na diretso ako, maganda yung cards nyo. Alam ko hindi masyadong kagaanan, pero kanina kasi sa mga nakapakinig ng Aries, medyo komplikado. Sa inyo na diretso tayo, ha? Pero again, doon sa ilang na-mention ko, lovers, or connected work, partnership, ex-partner, pagdating sa negosyo, kung sa mas practical, or someone older, add ko to. Someone older, mature one, na, connected po, dito sa aking ilang na-mention, relationship, partnership. Sige, add tayo, Taurus. Sinong multo mo? Sinong magbabalik sa buhay mo? May bumagsak na. Venus. At yung energy ni Scorpio, hindi kailangan yung pinaka-sign, guys. Venus. The planet of hearts. Ayan, kahit na may espada dyan naka-reverse sa atin, guys. May healing. Okay, may magiging handa. Venus, actually, Taurus, this is your planet ruler, si Venus. Kaya marahil nagpakita na. Love, beauty, attraction, babalikan kayo. May magbabalik. An ex. Or hindi nyo pa man yan ma-realize, guys, kasi meron akong parang ermitanyo, nasa bundok ito. Nasa bundok. The Hermit, nasa bundok ng tralala. Cherries. Maring nakahide. Or 8, Scorpio, yung energy ni Scorpio, very secretive. Ito kasi yung ilang hidden secrets. The Hermit, isa lang yung message niyan, pero very, yung energy din ni Scorpio. Parang taboo. Parang hindi siya nakagawian or may pagka-intense, extreme. Secret ito, parang ngayon pa lang, kahit online, nagmamasid na sa'yo or naiisip ka niya at nais niyang magbalik sa'yo. Ito yung multo mo. Sinong multo mo? Ay, sabi nakakatakot ata yung multo, pero rebirth, yung energy ni Scorpio, guys. Hindi kailangan yung pinaka-sign, ha? Pero, rebirth, renewal, new beginnings, baka gusto niya nito. Gusto niyang ma-achieve ito ulit. Kahit paunti-unti. Okay, love. Ayan, natulala si Moonchild. Napaisip ako. Pero Venus, again, ito ay inyong mga planet ruler. Sign off. Ito regardless, hindi kailangan mag-connect kasi napakalawak po ng astrolohiya. Pwedeng meron siyang Sun, Moon, Venus rising in Taurus din or Libra. In water signs, pasok na natin. Scorpio, Cancer, Pisces. Regardless sa aking na-mention, pero yung energy nila, why not? Ito yung umaangat na maaring multo mo na siyang pwedeng magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025, Taurus. Hi, Gemini. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong buwan ng November 2025? Ito na. Hingi tayo ng guidance. Energy check tayo, Gemini. Sinong multo mo? Anong kailangan mong marinig? Sinong maaring magbalik sa iyong buhay? Energy check para sa mga taong maaring makapakinig nito. Gemini message. Sinong multo mo? Sinong maaring makapakinig nito? Sinong parating? Sinong magbabalik sa kanyang buhay? Gemini. Sandali. Add ba tayo? Gemini. Okay. Tingnan po natin. 7 of Wands. The 4 of Wands. The Strength card. 9 of Wands. Fiery yung energy. But regardless umangat po dito ang fire signs. Hindi kailangan mag-apply. Aries, Leo, Sagittarius. Malawak po ang astrolohiya. Sun, Moon, Venus rising. Kung meron siyang placement niyan. Pero yung the energy. The energy is giving, Gemini. Parang meron gustong protektahan ka.
Very powerful yung connection. Someone from the past, syempre, past nga, magbabalik sa iyong buhay. Relationship, partnership, marriage, especially sa couples, mag-asawa, na in a way, ay sinubok kayo ng ilang pagkakataon, 2. Maring merong reconciliation, reconnection, or reunion. Yes po, maring merong gustong sumubok mula sa ilang pagsubok na ito. Very challenging at the same time, very fiery yung energy. Parang nabubuhay yung enerhiya na maproteksyonan yung kayo. Or unti-unti, lalo pa nga po kung meron, ito, the Strength card, napanghinaan kayo. Physically, mentally, emotionally, Gemini, ng taong ito. Or siya, napanghinaan ng loob or naging mahina, nagkasala. Bakit ganun ako? Wala namang perfect. But ngayon, parang siya po ay magiging handa. Oo. Para mabigyan ng proteksyon ng inyong pamilya or ang inyong relasyon. No matter what your relationship status. Gemini 7. So, andyan na lahat. Connected sa, kung kayo single moonshot, wala naman akong someone from the past. Could be connected po pagdating sa inyong kasosyo, partnership in business, or matatawag yung partner in life. Or pagdating po sa trabaho. Okay? Or sa inyong mga pang-araw-araw na buhay. The Strength card, pagdating sa inyong mga kalusugan. Or is this someone na nakilala nyo sa hospital? Why not? Or pagdating sa health, physical health, physically, mentally, emotionally, ang lawak niyan, guys. Pagdating sa inyong lifestyle, ganun yung energy na nakukuha ko. It could be someone, kung meron kayong, kung kayo before, nagzo-zumba kayo. Nagzo-zumba. Baka yung zumba, instructor nyo, may something kayo before. This time, parang magbabalik. Susubok siya. Ang strength, lumalakas. Although maaring itong someone na ito, very challenging po. May mga difficulty kayo ng kinaharap or hanggang ngayon dama pa yan. Okay? Pero mas malakas yung enerhiya ngayon na sumubok. Ayun na, ang galing. Nadediretso tayo ng cards. Yun yung gusto ko. Kanina kasi medyo nag-adjust ako sa ilang signs. Pero, add tayo. Gemini, sinong multo mo? Virgo, air. Alam ko, fire yung bumagsak. Pero kayo to, air. Gemini is an air sign. Virgo. Sabi ko sa inyo, regardless sa zodiac, tayo po ay general messages. Hindi nyo kailangan mag-rely doon sa zodiac signs na aking na-mention. Yung energy lang po, air. Okay. Gemini, it's about communication kahit over the net po. May pag-uusap. Communication. Transportation, why not? Or along the way, somewhere down the road. Hindi road yan, air nga yan, baka sa aeroplano. Pero, regardless na may connection po, may mabubuong communication. Virgo, the Strength card. Ito kasi si Virgo, yung energy ni Virgo is in the 6th house. The Strength card. The 9 of Wands. Kaya ako naman mention yung about health. Hindi kailangan mag-apply yun. Pero, yes, ang lawak ni Virgo, yung energy ni Virgo, connected po ito sa inyong mga work din. Work, money, or pagdating sa mga pets, actually, ayan tiger ata to or leon. Pets, animals. So, baka itong someone ito ay pet lovers or anything connected sa mga ganap nyo from the past na may kaugnayan sa mga hayop. O baka itong ex nyo ay hayop. Charis. Hindi. Ganong energy, kayo na yung bahala, guys, ha? Kung saan kayo higit na mag-resonate, just only take what resonates. Sa ilang mensahe ko, napakalawak po. Pero, ayun yung magbabalik. Mas healthy na, mas ready, andito yung strength. Physically, mentally, emotionally. Although, sabi ko nga, may tension pa rin in a way. Parang ang hirap bigyan ng proteksyon, pero handa siyang ipaglaban. Yung kayo, ngayon, November 2025. Ito yung umaangat. Guidance lamang po. Kung sino ang iyong multo, Gemini, na maaring magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Sinong multo mo? Sinong multo mo, Cancer? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025?
Kuha lang tayo ng ilang messages, mensaheng gabay lamang po. Subukan nating maging straightforward kung sino nga ba ito na pwedeng magbalik sa inyong buhay this month. Sinong multo mo, Cancer? Guidance para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Energy check tayo. Message. Sinong multo mo, Cancer? Sino ang maaaring magbalik sa buhay ng isang Cancer this month? Guidance po. Tumatalon. Add pa tayo. Sinong maaaring magbalik sa buhay ng isang Cancer? Napapatingin din ako. Ayan, oh. Okay. Umarap. Okay. Talagang apat consistent guys ha. Kung nakapakinig kayo from Aries hanggang sa inyo. Consistent. 4 card spread tayo kung di ako nagkakamali. 4 na baraha. The Princess of Cups, the Magician, 2 of Pentacles, the Hierophant. The Hierophant, live na live tayo. Mr. Keenan, nandyan ka pa? Na isang Cancer. Ayan na, anything connected po. Pagdating sa inyong religion, partnership. 5. Sa Major Arcana, the Hierophant is in the 5th. And it's about love, romance, Princess of Cups, children. Okay, alam ko, sinong multo mo? Sinong magbabalik sa buhay mo? Anything na may kaugnayan sa mga bata. Pag-ibig. Someone na ang lawak ni 5th house. Someone na naka-date niya na before. Nakasama niyo na. Naging malalim. 5th house, dyan pumapasok or matatawag din yung one and only true love. The Hierophant, yung faith, malalim. On a spiritual level naman. Okay? On a soul level. Kumbaga, matatawag itong may nag-iwan ng purpose sa inyong buhay. Meron kayong natutunan sa bawat isa. Mas Keenan, nakikinig ka. Ayan. Pero, ito yun ha, about past ito, na pwedeng magbalik sa inyong buhay. Pero, balance, okay? Or maybe ito yung pinaka-advice. Meron siyang gustong i-balance, gustong mapanindigan or mapagbigyan na alam niyang deserve mo. Okay? This is someone na maaring ex-lover na, ayan na, ex-lover. Oo. Or trabaho, pamilya, ang lawak guys. Work-wise, kung magiging practical, someone na nakakatrabaho nyo na before, nakatrabaho nyo na rin. Okay? Money, connected din sa money. Kung merong nag-loan sa inyo or merong umutang sa inyo or kayo may pagkakautang, ito na yung multo, pwedeng umangat. May maningil. Kala nyo na ghost project na pero may umangat. O diba? Relate ang moonshot doon sa multo pagdating sa kaperahan. Pero, ayan. Meron siyang gustong kumpletuhin, makumpleto, yung maging buo ba kayo. Okay? Lalo pa kung hindi kayo naging okay from the past. Physically, mentally, emotionally. Itong someone na ito, ngayon ay parang higit na nagiging selosa ang enerhiya po. Yes po, with Princess of Cups. Yung energy ni the Magician, this is the planet of Mercury. So, it's all about communication, travel, transportation, technology. Kahit over the net, maaaring magkaroon kayo ng pag-uusap, kumonekta ito sa'yo. Siya ang multo mo na pwedeng mag-reconnect kahit over the net. Okay, sige, add tayo ha. Nadiretso naman tayo. Guidance, advice para sa mga Cancer. Sinong multo mo? Ano to? Mercury, kaka-mention ko lang. Guys, the Magician kasi, this is a planet of Mercury, yung planet ruler niya ha. Again, this is a planet of communication, kahit over the net, social media, transportation, baka along the way, sa pagbiyahe nyo, ay meron kayong makatagpo. Ayan. Sa akin ilang na-mention, nakatrabaho, ex-teammates, workmates, ang lawak, or ex-lover nga, or someone, someone na hindi naging malalim, ganun yung energy. Para sa ilan na, dalawa lang yan. May pagkamalalim na o na soul level na, nagkaroon na kayo ng purpose or baka meron na nga kayo na buo. 5 is about children then. Pero para sa ilan na parang hindi pa ito something malalim.
And this time, parang gusto niyang laliman. Gusto niyang makumpleto. Gusto niyang maibigay yung best niya. Gusto niya makilala ulit. Okay? Merong magbabalik kahit over the net. The Sun. Yung energy ni Leo. Pero regardless po sa aking na-mention na sign ha. Hindi kailangan mag-apply yung mga zodiac signs. Positive. Parang mabubuhayan siya ng enerhiya ngayon. Or ito yung energy niya, very bright and lights. Parang gano'n. Meron siyang gustong i-balance, makompleto. Ayun, magical. Ganito yung pakiramdam niya. Gusto niyang bumawi, makabawi, mapagbigyan ka. Cancer. Okay, ito yung umaangat na maaring multo mo na siyang pwedeng magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025. Cancer. Hi Leo, sinong multo mo? Sino ang maaaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025? Kuha tayo ng ilang messages. Guidance, energy check tayo Leo. Anong kailangan yung marinig? Subukan nating maging straightforward. Okay. Para sa mga Leo na maaaring makapakinig nito, message po. Sinong pwedeng magbalik sa buhay mo ngayong November, bagong buwan ng November 2025 po. Sinong multo mo, Leo? Guidance. Sino tong parang ng ghost or na-ghost? Ghost project. Hindi. Energy check, Leo. Nagtatanong. May umaangat. Guidance. Sige tayo. Sino tong maaaring magbalik sa inyong buhay, Leo? November 2025. May mga umangat. Okay. 7 of Swords, guys. 4 of Swords, reverse. Okay. Talagang 4 na baraha po. 4 na baraha, consistent. Mula sa Aries hanggang sa inyo. Leo, unahin ko na si 3 of Cups. 3 of Cups, ang lawak nito, this is about your friendship, social sector, anything or anyone from the past na nakasalamuhan nyo na, nakakonekton nyo na, ayun na, it could be an ex-friendship. Lalo pa kung nagkaroon kayo ng tensyon nito. Okay? Or, napaka-normal, baka ngayon pa lang, November, nagpaplano na kayo, kahit sa simpleng pagpaplano po. Connection, reconnection, reunion, 3 of Cups, this is a sign of celebration. Oo. Meron kayong isa-celebrate. So, syempre pa, halimbawa, reunion, high school reunion, college reunion. Ito na, marami kayong makikita. Marami kayong makakakonekta. The 3 of Cups po talaga. Diyan po yun. Or connected po sa mga Knight of Pentacles, workmates, teammates. Oo. So, syempre pa, Leo, just only take what resonate. Ha? So, angat yung communication. 3 is about communication. Kahit over the net, may pag-uusap, may pag-connecta. Apo. 4 of Swords. Sa mas practical, 4. Physically, mentally, emotionally, kung sino yung mga lakas nyo. Or in a way, sabi ko nga, kung meron mang tension from the past, this is someone na maaring humingi, ganun yung nakukuha kong energy ha, reconciliation, humingi ng reconciliation, or may pagpapatawad, may pagtanggap. Hindi man mapaangat yung boses, pero parang all is well, parang ganun. Kalimutan na natin yung nakalipas na. Okay. Maaari kasing may hugot to, no? Para sa ilan, kung mag-apply po na meron kayo nakatensyon sa dalawa lang ito, umangat 3 and 4. Pamilya, kaibigan. Okay, sa mas practical po. Or nakatrabaho. Andito yun eh. Okay. The 7 of Swords. May nagloko, nanloko, niloko ba kayo? Nag-ghost kayo? Hindi naging totoo. And this time, maaaring mag-appear siya dyan. Mang-ghost. Nag-ghost, uangat siya. Siya ang multo nyo. Para bang may panghihinayang, or sabi ko nga, may pagtanggap naman. Mas kalma ngayon. Or ito yung gusto niyang mapaangat, na maging okay kayo. Alam ko diretso. Ito yung maaaring umangat or magpakita. Oo. Ay tayo. Leo, sinong multo nyo? November 2025, sinong pwedeng magbalik sa inyong buhay? Leo, message po. Leo.
Kayo na mismo to. Lalayo pa ba tayo? And the moon. Leo and the moon. Guys, moon, may hugot talaga, no? The moon, 4 of swords. Physically, mentally, emotionally, yung iwanan kayo sa past ng ilang worry, pagkapagod, pagka-low-key ng energy, ng stress, ng hindi okay, may tension, family, home, or someone na hindi naging magaan, Leo. But this time, aangat. Okay? Aangat yan. At may pagtanggap ako. On fire na. Magiging on fire. Ito lang naman ay kung inyong pahihintulutan, ha? Baka kasi ito yung enerhiya niya. Gusto niyang maayos kayo. Oo. Nang wala nang anumang ganapan pa. Hindi kailangan mag-apply yun. Marahil ay para sa ilan. Kasi 3 of Cups, magaan naman. Maganda. 4 of Swords, maganda rin. Kalma. Enjoyment, having fun, reunion, sabi ko nga, reconnection. Yung energy ni Leo, hindi kailangan yung kayo mismo, pero kayo na yan. Very positive. Having fun, enjoyments. Leo is in the 5th house. Kayo to, ang lawak niyan. Kanina ko pa na ma-mention sa 5th house. Ipapasok ko na rin, guys. Maring merong magbalik from the past. Na, ayan na, excess nyo, why not? Ex-lover, dito yun. Someone na naging malapit din sa inyong mga puso. Oo. 3, again, kahit over the net ito. Leo, 5th house, ang lawak nito. Connected din sa children. Why not? Andito yung pagiging mother. Yung mother figure ni the moon, regardless sa inyong mga gender. Pero yung mga puso nyong mamon ay lalambot talaga ngayon, November. At maaaring may pahintulot, sabi ko, or may pagtanggap dito sa taong ito na pwedeng kumonekta if ever this month of November. Okay. Very light and love yung energy. The moon, nandito pa rin yung feelings. Pero mas kalma na. Okay, hopefully. Mabangat niyan. Moonshot, hindi ako makarelate. Ihahabol ko to, pumasok sa aking pakiramdam. This is about Leo, yung mga passion nyo, yung mga hilig nyong gawin. Baka ito yung multo nyo. Yung mga, ayan, the moon. Yung love nyo, passion, yung creativity nyo, yung kahit sa simpleng mga hilig nyo, na baka hindi nyo nabigyan ng diin, or hindi nyo nabigyan ng priority, hindi nyo napaangat. And this time, baka sa inyo po ito kusang umangat sa inyong mga sarili, na ito yung multo nyo, babalikan ko to. This time, gusto ko siyang gawin. Listen to your intuition. Malakas ang inyong mga pakiramdam. At sundin nyo kung saan kayo magiging masaya. Follow your heart. The moon is here, Leo. Ito yung multo nyo. Ito yung maaring bumalik sa inyong buhay. November 2025. Guidance lamang po para sa inyo. Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025? Bago ang lahat, isa-share ko lang sa inyo guys na pangalawang ko na to. Nabura ko kasi or hindi ko alam kung nabigyan ko kayo ng pagbasa. Itatanong ko mamaya pag nag-live ako sa TikTok. Kasi po, ini-live na po natin ito lahat. Lahat ng science. Kung hindi ako nagkakamali. Pero napansin ko mag-i-edit na ako para may upload sana ang reading ng topic na ito na ating pag-uusapan. Pero pagtingin ko po walang sign ng Virgo. Maaring hindi ko kayo na-i-record, hindi kayo nabasahan, pero kasi wala namang nagtanong sa live. Live na live ko pong binabasahan yung bawat card readings natin guys ha. Ayan, patawarin sa ilang ingay. So baka maaring nabura ko po. Ayan, siguro hindi yun nakalaan na marinig nyo. Pero eto na, wala nang paligoy-ligoy pa. Kayo lang ang bukod tangi na kailangan kong harapin. Simulan natin. Susubukan ko pong maging straightforward. Virgo, energy check tayo. Sinong multo mo? Sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November? Buwan ng November tayo guys. Energy check para sa mga taong maaring makapakinig nito na Virgo. Sinong maaring magbalik sa iyong buhay Virgo? Message? Sinong multo mo or anong multo mo? Guidance, ano pong kailangan marinig ng mga Virgo? Message para sa kanila? This is the 4 of Swords. Ahit pa tayo.
Guidance advice para sa mga Virgo. Okay. Okay. I guess okay na to. Isa-isahin natin. The Ace of Cups. Aces. Ace of Cups. Ayan, shot ko lang sa camera. Ace of Pentacles. The Star. This one is in reverse. The Four of Swords. The Devil. So, tayo po ay general reading, Virgo. I feel with your cards, this is something connected from your past. Of course, ito na nga. Ito na nga, oo. Kumbaga, ito yung ilang maaaring pinagdaanan mo. Patawarin, uurong ko lang kayo, sobrang imbalance ni Moonchild. Ilang pinagdaanan mo na in a way parang ang hirap i-let go. Ang hirap bitawan, ang hirap pakawalan, ilang unhealthy patterns, unhealthy people, situation. The devil is here. Hindi po kailangan katakutan or laliman. I'm getting a message dito na parang kahit sa simpleng pakiramdam, andito pa yung attachments. Andito pa yung ilang pakiramdam na in a way parang ang hirap kalimutan. Ang hirap nyong bigyang limot or pakawalan, sabi ko nga. Hindi siya nagiging madali emotionally, mentally. Virgo, kahit ito po ay sa paraan kung saan ay naiwanan ka. Oo, bakit ganun yung enerhiya na parang napagsabihan ka or meron kang narinig? Meron bang tension, misunderstanding, miscommunications? Kahit ganun yung senaryo na parang hindi mo makalimutan. Kasi parang sobrang imbalance, sobrang bumaon, parang ganon, sa yung isipan, na up until now, parang dala-dala mo pa rin. Okay? Parang yun yung multo in a way na parang hindi may dadaan sa ano pa mang limot. Alam ko may hugot yun. Maaring nasa proseso ko ngayon ng healing para sa ilan sa inyo. Sa mas practical, aces, kung saan kayo nagsimula or kung ano kayo before. Maaring connected sa family, sa home. Okay, kung sino kayo, or kahit sa simpleng pakiramdam nga po, na mag-reminisce kayo, parang mag-flashback yung ilang situation. Or maybe ito na yung pinaka-reminder, if ever may magbalik talaga, ayan na nga, kahit sa simpleng isipan, na hindi kayo makalimot sa mga bagay. Bagay na nangyari connected sa past, na sobrang parang may ilang demonyo. Or wala tayong higit na kalaban minsan kundi ang ating isipan. Parang nagtatalo yan sa inyong mga puso at isipan. 4, the Star. Parang hindi nyo tuloy nakikita yung future nyo na magaan. Or feeling nyo hindi nyo deserve yung magandang future. Or parang ang hirap nang maniwala sa ilang situation. Ang lalim, alam ko may hugot marahil kaya naulat or inulat ko ang reading nyo, no? Ayun yung ilang nakikita ko, guys. Ilang unhealthy patterns, behavior, personality na umangat from the past, connected sa past, family, home, or kung sino kayo nung kayo nagsisimula. Connected sa inyong relatives, if ever. Yes po. Na sana hindi to something, alam ko iba-iba kayo ng hugot, guys. Kahit pare-pera kayo ng sign, ha? Kasi, parang hirap mag-let go. Kasi, nasa proseso pa ng healing, na kahit anumang edad nyo ngayon, parang hindi nyo makalimutan yung mga ganap before. Okay, for some of you, medyo malalim yung nakukuha kong energy. Na hindi na lang siya something dumadaplis sa inyong isipan eh. Pero baka worse, this is something trauma. Okay, or naiwanan kayo ng trauma, ng ilang experiences na hindi magaan or madali. Pero I see healing, guys, parang you're getting there, malapit na. Unti-unti, marahil para sa ilan sa inyo, patuloy kayo maniwala na may mga bagong simula. Okay? May purpose kung bakit nangyari yun. Okay? If ever, para sa ilan na mag-resonate po yung message na yun. Sige, mag-add ako, has. Alam ko, more on practical yung aking na-mention. Virgo, sino taong maaaring magpunok sa inyo? Patawarin po, may ubo pa rin si Moonchild. Cancer. And planet Mercury. Ito regardless po sa sign or dun sa planet. Ito na yung na-mention ko, guys. Cancer is about home and family. Emotions, feelings. Halo-halo na to si Cancer, malalim. Okay. Mercury. So, this is your planet ruler. Ano pa ba? Lalayo pa ba tayo?
You are ruled by planet Mercury. Mercury is all about communication, connection, technology, social media, transportation. Ang lawak po ni Mercury ha, maaring ito ay kahit over the net po. To start, kahit over the net, magkaroon kayo ng opportunity, the Ace of Pentacles to connect, reconnect. Kung ito po ay isang ex-partner, ex-lover, maaaring ito ay malapit sa pamilya mo, naging malapit sa pamilya mo. Baka ganun lang naman, hindi kailangan laliman, Virgo. At baka magbalik, kahit over the net. Opo, baka magparamdam. Kasi nga multo mo ito sa nakaraan. Okay? Mercury again, technology, social media, the internet. Cancer is about home, family, or someone, sa mas practical po, ay someone, kapamilya na nasa ibang bansa. Why not? Or kahit basta may distance po. Or may distansya na pwedeng, ayan, baka meron na kayong pinaplano, paplanuhin, since magka-holiday season na po. Paplanuhin, reunion, reconnection. I see healing, okay? Para sa ilan na nagkaroon ng tensyon, sa ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo, Virgo, magkakaroon ng healing. Unti-unti. Nandun na kayo. Sabi ko nga, you're getting there. Malapit na. Kumikinang na. Full of love na yung nakikita ko. Pagpapatawad at pagtangka. Tuluyan na sanang ma-let go itong ilang negativity. Yung unhealthy energy. Okay. At ang mga bagay nga naman, sabi nila, totoo naman yan, ay maidadaan sa mabuting usapan. Planet Mercury is all about communication. So, meron talagang kokonekta sa paraan. Napakalawak ng communication sector, guys. Pwedeng sa pagsasalita, pag-share, online, balita, impormasyon. Okay, so, yun, relatives, or sa ilang tao na malapit sa inyo, your neighbors, kasi yan si Mercury, nakukuha yung energy ni Gemini, regardless sa sign na nami-mention ko. Pero, ayun po yung nakukuha ko. May hugot kaya marahil inulit ko, kailangan ulitin yung reading nyo. Ito siguro yun. Ito yun na kailangan yung marinig. Ito yung maaring multo mo na maaring siyang magbalik sa inyong buhay November 2025, Virgo. Hi Libra, sinong multo mo? Sinong multo mo, Libra? Sino ang taong maaring magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Sino nga ba? Eto na, kuha tayo ng ilang guidance, advice, energy check tayo. Ano kailangan yung marinig? Okay, subukan po natin na maging diretso, straightforward. Libra, sinong multo mo? Ano kailangan guidance marinig nito? Libra, energy tayo. Energy check. Libra, message. Sinong multo mo, Libra? Sinong maaring magbalik sa inyong buhay ngayong November? Uy, meron talaga dyan palang opportunity. Hindi kailangan katakutan. Pero ito na nga kasi, sinong multo mo? The death card umangat. Di kailangan katakutan or laliman ha. Kunin pa natin yung pinaka. Okay, consistent tayo. 4 card spread. Excuse me po, inuubo ang moon child, pero Libra, may magbabalik talaga. Ito na yun, the death card. Sa inyo pinaka nag-highlight. Ito yung multo talaga, yung topic natin. May aahon. May mabubuhay. Ang pakiramdam po. Physically, mentally, emotionally. Aangat yung opportunity na magpakita sa'yo. Huwag kayong matakot. Sinong multo mo magpapakita mo siya? Yes, the Two of Swords. Parang ready tong magpakita. Ng alin? Nung kanyang enerhiya, ha? Siyempre, this is someone buhay pa naman. Oo. Pero dumaan na to marahil tong someone na ito sa ilang changes, ilang transitions sa kanyang life, transformation, physically, mentally, emotionally, and right now, gusto niya mapangat marahil yung opportunity to connect, reconnect, gusto kanyang makita. Okay, or gusto magpakita ng multong ito sa'yo. So, sino na yan, Moonchild? I see new beginnings. Maaaring itong someone na ito, meron talagang nagtapos na sa inyo before. In a way, nagkaroon talaga ng endings. For a new beginnings, Libra, the Ace of Pentacles ay narito.
Nabibigyan kayo ng pagkakataon na magsimula ulit. Renewal, rebirth yung energy, new beginnings, guys. Sobrang nagbigay din. It could be connected sa inyong mga partner, lover, marriage, partnership in business man yan, or ano pa man, or on a soul level yung connection, guys. It could be someone, your soulmate. Ang lawak ng salitang soulmate, guys. Sabi nga nila, it can be in the form of a lover, friends, friends or family. Kung hindi mag-resonate, moonshot, wala naman akong someone from the past Could be connected po sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Pamilya. Okay? Yan ang energy, malalim. Parang dito, mas magiging matatag, mas strengthen yung inyong relationship. Mabibigyan kayo ng opportunity na, lalo pa kung hindi naging magaan yung inyong pinagdaanan or pinagdadaanan right now, why not? At this time, may ipabawi, makakabawi, or mapapaangat yung enerhiya na parang nagsisimula kayo sa una. Para mas mapalago nyo yung inyong connection, yung commitment or partnership na ito. So, parang may another chance para sa inyong connection. May pag-asa. Or ito, nagiging hopeful itong person mo na ito, na sana ganito, ganyan. Gusto ka na nitong makita, ganun yung energy na nakukuha ko. Minsan, maaring hindi ito na pagtutulog. Or gusto ka niyang makabond. Gusto niyang makabuo kayo ng bonding. Ito yung multo mo. Or ito yung pakiramdam mo na marami kang gustong mangyari sa connection mo. Sana mas makabuo kayo ng mas masasayang bagong simulain kahit hindi naging madali yung inyong mga kaganapan sa buhay. Pamilya, relasyon. Yun po yung enerhiya na nakukuha ko dito. Okay, sige ha. Alam ko may hugot yun. Or, bago natin kalimutan, connected din po ito sa pera. Ace of Pentacles. Money-making opportunity. Halimbawa, meron kayong napurnadang investment or napurnadang proyekto, kliyente. This time, baka ito yung multo. Magbabalik. Magigising ang energy. I-claim na ba natin yon sa mas practical po? Libra, sinong multo mo? Sinong pabalik sa'yo? Anong kailangan mo marinig? Yung energy ni Gemini. Kuha pa tayo. Water. Hindi kailangan yung pinaka-sign, Libra. Yung energy ni Gemini, it's all about communication na kanina pa umaangat. Kahit over the net, connection. Gemini, transportation, travel. Gemini is in the 3rd house. Ang lawak, dyan pumapasok yung relatives mo, family, home sector. Parang may reunion, no? Reconnection. Para sa mga bagong simulain sa inyong pagsasama. Lalo kung mayroong mga endings na naganap. I have no idea bakit ito bumagsak. Parang ito yung mga multo nyo. Gusto nyo makompleto kahit paano. Or ikaw, na meron mang nawala na, merong nagkulang, or parang merong lumisan, ay mapapaangat nyo na kayo'y buo pa rin. Hindi madali, pero may mga bagong simulain akong nakikita. Magta-try ka ulit, or kayo ulit, one more time sa buhay. Water. This is about your feelings, your emotions. So, maaring ayan. Ang lawak ng water, regardless, pero yung energy ng air and water, this is about family, Pisces, Cancer, Scorpio, Air, Gemini, Libra, Aquarius, regardless guys dyan ha, sa aking na-mention. Pero yan yung maaaring higit yung bigyan ng tuon, usaping pamilya, mahal sa buhay, kapareha. At ito yung multo nyo na maaaring umangat. Kahit sa simpleng pakiramdam kasi ang lalim ni the Death card, may hugot. Ayan yung umaangat. Alin na yun? Merong opportunity na kayo magkaroon ng mas stable, security, at yung comfort na pagsasama. Ayan. Anything din ha, sa mas practical po, money. Kung meron kayong ilang napurnada, especially from the past na kontrata, Gemini,
mga ibibenta, connected yan dyan online, or kahit over the net, pag-transport, buy and sell, yan, lawak pero money-making opportunities, merong opportunity, positive possibilities when it comes to pera. Ayan, claim na ba natin yun? Yes naman. Baka ito'y kusang ihain sa inyo ng universe, lalo kung ito'y something na pag-alala kayo, or naiwanan kayo ng worry, or even takot, na bakit walang oportunidad, or hindi nangyari, baka magbalik ito. Okay, yung ganong energy yung nakukuha ko para sa inyo, Libra. Maganda po, claim na natin. Patuloy na pagsabay sa ilang changes na ito na umaangat sa inyong baraha. Ito yung maaaring multo nyo, November 2025, na siyang pwedeng magbalik sa inyong buhay, Libra. Hello, Scorpio. Sinong multo mo? Sinong multo ng isang Scorpio? Sinong maaring magbalik sa inyong buhay ngayong bagong buwan ng November 2025? Energy check tayo. Scorpio, subukan nating sagutin ito. Anong maiwan ng baraha? Sinong multo mo? November 2025. Sinong maaring magbalik sa buhay ng isang Scorpio? Message? Guidance po para sa taong maaring makapakinig nito. Sinong magbabalik? May gustong umangat, di natin pipigilan sa buhay ng isang Scorpio. Ayan. Patawaring tumatalon. The Queen of Wands, the Knight of Cups. Alam nyo, consistent tayo sa 4 cards. Okay. Scorpio. Alin yan? The Magician. Knight of Cups, guys. Ito na, someone na maaaring natawag nyo at one point na inyong mga knight in shining armor sa inyong mga past, sa nakalipas. Maaaring magbalik. Lalo kung natatagalan ka na, nainip ka na, o nainip na siya, reversal yung energy, ito yung multo mo. Maaaring merong kumonekta sa'yo. The Magician, this is a sign of yung planet ruler nito is si Mercury. It's all about communication, technology, social media, connection, communication, travel, andito na lahat. So, yes. Oo. Naiinip na to. Maaaring meron na siyang gustong maiparating na something energy sa'yo. Gusto niyang makompleto kayo with the Magician. Physically, mentally, emotionally, financially, may pagkamainipin, bumababa yung PC niya, yung patience ba? Marahil, in a way, ay damam mo to or siya na parang hindi niya kasi marahil napanindigan kung ano yung kayo before, and this time, maaring maging ready siya para sa inyo, Scorpio. Yes po. Maaring, the Princess of Cups, Knight of Cups, may panghihinayang, may regrets. Oo, mula dito especially kung kayo ay pare-pareho ng sign pero magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate. Ganun yung message na nakukuha ko. Nanghihinayang siya doon sa ideya na marami siyang sinayang. At ikaw yun, syempre pa. O yung ilang pagkakataon na pwede naman sana. So parang ayaw niya bukod sa namimiss ka niya, ayaw niya nang marahil ma-miss yung chance na pwede namang mapaangat yung opportunity. Kasi, ayan. Maaring mag-hope ba tayo? I-manifest ba natin ito? Depende sa inyo, ha? Pero, I see na nagtatry siya or magtatry siya to reconnect. Ex-lover. Exes nyo, ito na yun. Oo. Kahit over the net po. Other messages, kung wala, moonshot wala dyan yung priority ko. Maybe this is about you. Okay? Yung ikaw mismo, Scorpio. Alin yun? Queen of Wands, the Magician. Kayo mismo. Yung inyong mga aura, yung inyong mga natural na kakayanan, yung diskarte, yung creativity. Lalo pa, anything connected sa past, ito yung magbabalik, ito yung multo nyo. Ano ba yung mga napornada yung mga plano para sa inyong sarili?
physically, mentally, emotionally, na hindi nyo makompleto-kompleto or hindi nyo napanindigan. Why not? Ito na. Oo. Bigyan nyo naman ng prioridad yung mga gusto nyo, yung passion nyo, yung love nyo gawin. Yung mahalaga sa inyo at mahal nyo. Okay? Or meron talaga kayong pagtutuunan din. Hindi isang medical advisor si Moonchild, ha? Maybe this is a message. Alam ko yung multo. Marahil kasi kung kayo itong tao na as a Scorpio, malalim eh. Malalim kayo makiramdam, magmahal, magpahalaga. Baka ito ay sign. I'm getting a message na gano'n na yung mga multo nyo ay inyong mga sarili. I mean, hindi nyo na napapansin. Baka nagiging multo na kayo. Na parang napapabayaan nyo na yung kayo. May ganun ba? Kasi ang dami yung pinapriority. Umaangat yung sense of responsibility na dapat sila kumpleto. Pamilya, kapareha, pera. So this time, ikaw naman, okay? Yung extra care or TLC, tender loving and care, na pwede mong maibigay sa iyong sarili, especially pagdating sa inyong mga physical health or physical aura. Why not try something new, something different? Yung mga gusto nyong gawin before, hindi pa huli ang lahat. Scorpio. Sa inyong mga, halimbawa, sa inyong mga aura. Kahit sa simple, ang ganda kasi ni Queen of Wands, so ang haba ng buhok. May pabulaklak pa. Very confident po ito. Yung aura, yung pagiging charming, magnetic, the magician, mamahigain yung mga sitwasyon. Deserve yung pagkakumpleto. Okay, take good care, extra care pagdating sa inyo mismo. Okay, sa inyong kalusugan, especially. Magpaganda, magpaspay, priority nyo rin yung kayo. Yes po, bago kayo. Yung topic kasi natin, multo, sinong multo mo? Kasi baka hindi nyo na nakikita yung sarili nyo sa mga salamin. Baka wala na kayong time tumingin sa inyong mga salamin. I mean, baka napapabayaan yung kayo. So, more on self-care, yes, self-love. If ever hindi mag-connect or mag-resonate, guys, Scorpio, yung someone ex-lover, okay, or someone from the past. Kasi tayo ay general reading. Pero regardless, kung hindi pa rin yun, eto na, mag-add tayo. Ang dami sinasabi ni Moonchild. Mag-add muna tayo, Scorpio. Sinong parating may tumatalon? Taurus, Aquarius. Yung energy lang po nito, ha? Hindi kailangan yung pinaka-sign. Okay. Hindi kailangan yung zodiac signs, guys. Yung energy ni Aquarius and yung energy ni Taurus, this is about your worth. Yung halaga mo. Sa isang relasyon, sa isang posisyon, or sa inyong mga sarili, yung kayo mismo, lagi mong tatandaan daw na ikaw ay mahalaga. Or, know your worth. Ayan, papaangatin mo yan sa iyong sarili. Or ito nga, kung kumonekta dito kay someone, ex, past, lover. Ayan, may magbabalik. Maaring makita niya na, or ma-realize niya na, ang tunay mong halaga. Oo, ganun yung enerhiya ni Taurus. Taurus kasi si second house of wealth, money. Sa mas practical, bakit? Why not? Anything connected po sa money, maaaring may makukumpleto, kukumpletuhin, tatapusin na ayusin. So, reversal tayo, ha? Oo, claim natin na something positive naman ito, lalo kung natagalan ito, naging multo na siya. Akala nyo multo na. Akala nyo ghost project na, na-ghost na. Pero, baka may magbalik. May makakabayad na. Or kayo itong makakabayad na. So, reversal tayo. Okay? Yes po. And yung energy ni Aquarius, kahit over the net, umaangat. May connected kasi ito yung enerhiya ni Aquarius about technology, or it could be unexpected, over the net, connection, reconnection, ang lawak nito, or this is someone na sabi ko nga, may wishful thinking. Hopeful, looking forward na magkita kayo or mapaangat na yung enerhiya na makapag-usap kayo kahit over the net. I-add ko kasi Aquarius po is in the 11th. 11th house of friendship din ito eh. Baka why not sa ilang kaibigan from the past, ex-friendship or connection, reconnection, umuulan na po, blessing para sa inyo. Reunion. Kasama itong ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo, na in a way,
kung hindi man siya someone ex-friendships, in a way parang nagkaroon kayo ng gap, nagkaroon ng distansya, or nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, hindi kayo napagkikita, and this time, ito yung multo nyo. Aangat siya. Magpapakita, magkikitaan kayo, makukumpleto kayo. Ito yung multo na maaaring pwedeng bumalik sa inyong buhay. Bilang gabay lang po, guidance messages para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Sinong multo mo? Ayan. Sinong multo ng isang Sagittarius? Sinong maaaring magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Sino bang nakaisip ng topic na to? Si Moonchild. Ito na, napanindigan na natin. Nasa Sagittarius na tayo. Hingan lang natin ng ilang messages. Why not, di ba? Interesting yung ating pag-uusapan. Pero, Sagittarius, sinong multo mo, Sagi? Energy check tayo. Guidance para sa'yo. Message. Sinong maaring magbalik sa buhay? Hindi ba ako nagtatanong? May umaangat. Okay. Hi, Miss City. Good evening. Babalikan kita, ha. Sana nandyan ka pa. Tayo po ay live na live. Alam niyo na yan. Live na live po yung bawat card readings na aking kinakaharap. Pero balik ako sa inyo, Sagittarius. Sinong multo mo? Umuulan, guys. Consistent tayo. Panindigan natin ng 4 cards spread. 4 na baraha. The 10 of Wands. Sagittarius, may hugot, ha. So, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Sa mas practical na multo, Ace of Swords, the Fool. I am getting a message na gano'n, ano. Yung multo nyo ay yung ilang pakiramdam nyo sa inyong mga sarili. Na feeling nyo, parang hindi nyo nagpa-priority yung ilang gusto nyo pang mapuntahan as a travel sign, matutunan, makilala, madiskubre sa buhay, life in general. Kasi nalilimitahan marahil. Yun yung feeling nyo. May limits, may restrictions, may ilang bigat. Then, may, especially kung kayo mga breadwinners or may talaga umangat yung sense of responsibility sa work, family, obligations, na in a way, yung multo nyo ay itong hindi nyo man lang hindi nyo mabigyan ng tuon. Pero nagiging practical yung approach nyo, na inuuna nyo lang muna yung mahalaga. Or ito yung pinaka-advice. Huwag mong alalahanin just because itong multo nyo na ito, parang more on situation, no? Yung ilang mga ganap nyo sa buhay, yung ilang pangarap nyo, or gusto nyo pang marating, as I've mentioned, matutunan, madiscover, guys. Yes po, ito yun Aces, the Fool. Yung pagiging adventurous nyo, explorer, or yung ideya na meron pa kayo matutunan pa sa buhay. Kaya lang nga, parang sa realidad ng buhay, hindi siya applicable para sa lahat. Hindi nangyayari kasi walang opportunity. Pero, eto tayo, sinong multo mo? Anong multo mo? Walang imposible, November 2025, umangat. Maybe this is a sign, a reminder na hindi pa huli ang lahat. Pwede mo yung simulan ulit. Yung ilang na pornada mong plano, mga na-delay mong travel plans, or gusto mo pang matutunan. Halimbawa, kung ito ay sa pag-aaral, the Queen of Swords, yung boses nyo, gusto nyo sumakses. Maging ano pa man po ang inyong edad, Sagittarius, hindi pa huli. Pwede kayong magbalik eskwela. Kahit sa simpleng trainings, ganyan. Ganun yung energy, alam ko, ang hinihingi natin ay sino. Pero ito yung una kong nakikita dito para sa inyo, Sagittarius. Yung mga yung nasa puso nyo. Okay, hindi pa huli ang lahat. Timing lang. Marahil kasi ginagawa nyo na to marahil talaga. Yung pag-focus muna sa ilang dala-dala nyo. Okay, sa ilang baggages na kailangan mo nang unahin at i-priority na okay lang naman. Okay? Yes. Timing. Maharap nyo yan, ha? Okay. Other messages, kung di yun mag-apply, sana nakuha nyo yung message ni Moonchild doon. Pero, hindi po isang medical advisor si Moonchild, ha? Simpleng card reader lang tayo. Pero ito yung multo, the 10 of Wands kasi may ilang bigat talaga.
Ace, Queen of Swords, may pagka-low-key ako ng energy na nakikita. Physically, mentally, emotionally, parang more on you, no, Sagittarius. Kung nakapakinig kayo sa Scorpio, parang almost the same yung energy since magkasunuran lang naman kayo. Pero regardless, pakiramdaman po ang mga sariling katawan. Okay. Kung parang ang dami nyo kasing gustong magpuntahan limitless yung energy, unstoppable. You're being unstoppable, Sagittarius, na ang ganda. Fiery. Very fiery yung energy. Pero pakiramdaman ha. Tanungin ang sarili, listen to your body, physically, mentally, emotionally. Take care of you. Okay? I-maintain nyo rin yung para sa inyo. Ayan. Ganun yung nakukuha ko. Yung multo nyo, lalo pa kung busy nga, naging productive ang mga sitwasyon. Next time, baka sabi ko nga, baka hindi nyo na natitingnan or nakikita yung mga sarili nyong multo. Yung kayo mismo. Okay? Pakiramdaman nyo rin yung kayo. Kurot-kurotin nyo rin. Kurot-kurotin. Tapikin nyo rin ang inyong mga balikat. Okay pa ba ako? Tao pa ba ako? Charis. Hindi. Pakiramdaman ha. Ganun yung enerhiya kasi ang dami nyong dala. Ang dami nyong dinadala. Okay, so deserve nyo yan. Pay extra attention sa ilang akin pong na-mention. Other messages. Moonchild, okay na ako. Okay naman yan. Hindi mag-resonate. Ano na? Excuse me po, may ubo pa rin tayo. Pero sige, add ako ha. Sinong pabalik? Sinong magbabalik sa inyong buhay, Sagittarius? Sinong multo mo? Add tayo kasi yan. Energy. Speaking of energy, yung mga bumagsak kasi dito parang more on sa mga nararamdaman nyo, yung sitwasyon nyo, yung mga pangarap nyo, napurnada, hindi nyo nabibigyan ng diin, or pakiramdam nyo, yung feeling lang na ganun. Pero meron kayong nararating, meron kayong naharap, meron kayong nalalagpasan, nakakaya. Okay, I feel na ganun lang ha. Take it easy. Don't be too hard sa inyong sarili. Maraming pagkakataon para sa inyo, Sagittarius, para maharap yan. Speaking of energy, Mars is the planet of energy. And Aries, yung energy lamang ni Aries planet ruler is Mars. Gusto niyo yun? Sobrang nagbigay diin. Magpalakas daw kayo. Or patuloy kayong lalakas. Patuloy kayong magkakaroon ng enerhiya para magampanan itong mga pangarap nyo pa. Or gusto nyong marating pa sa buhay. Okay? Physically, mentally, emotionally, meron kayong kaagapay. At ito ay si planetang Mars. Gusto niya, patuloy umaangat yung leadership role nyo. Or why not? Kung hinihintay nyo na kayo ay maging boss-like, leader sa inyong mga company, ito yung multo na inawi, parang ang tagal. Ang tagal mo siya, ginagawa ko na yung best ko. November 2025, baka may magbalik na opportunity, lalo kung napornada ito from the past. Alam ko more on practicality ang bumabagsak sa inyo, Sagittarius. Ganun po yung aking nakukuha. Aries, yung energy lang po ni Aries, it's in the first house. Ito yung mahirap i-define. Mahirap define. Kasi first house, ikaw to mismo. Yung mga kagustuhan mo, yung mga hilig mo, yung ikaw, physically, mentally, emotionally. Baka ito nga, ito yung magbabalik. Yung mga nais niyong maharap, makita, matutunan sa mga nakalipas na papakiramdam ng ilan sa inyo ay hindi nyo nagagawa o hindi nyo na-achieve. Wala pong imposible. Maaring magbalik yan kahit sa simpleng mga pakiramdam ng isang Sagittarius. Ay, may hugot, Nahirapan si Moonshad hugutin sa tadyang, pero Mars, nag-iinit, okay? Nag-iinit kayo doon sa mga ideya nyo, sa ilang plano nyo. Huwag niyong bitawan yan. I see na maganda. Pero kung talagang low-key ngayon, guys, yung enerhiya, huwag niyong pilitin, okay? Sabi ko nga, don't be too hard naman sa inyong mga sarili. Take it easy, take everything one day, one step at a time. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali sa mga bagay. So, sa mas practical pa, this is someone. Okay. Energy, since nakukuha ko about sa health, physically, mentally, emotionally, kung sino itong maaaring magbalik.
someone, ex-colleagues, ex-workmates, teammates, especially kung kayo po ay nagtatrabaho sa hospital facilities or anything connected sa health, Sagittarius. Maring may mag-connecta sa inyo, reconnect, kahit over the net, the Ace of Swords. Okay, ito yung magbabalik. Or, I will be honest, I'm getting a message dito, Sagittarius. If meron kayong, tapos na yung ghost month, buwan lang ng mga patay ito siya. Na to, pero, di kailangan laliman ha, pero, ang low-key kasi yung energy, ang low-key. Parang may naglalakbay, or maglalakbay, ataw sa inyo ko lang to may iwan, parang may magbabalik. Kahit sa inyong mga panaginip, if ever meron kayong nawalan, merong someone na lumisan sa inyong mga buhay, merong magbabalik at maaaring magpakita sa inyo. Hindi kailangan katakutan, guys. Ganun yung enerhiya na aking nakukuha. Merong magbabalik sa inyong mga panaginip. Maaaring may magpakita. Okay? Okay lang ba yun? Alam ko may hugot, pero yun yung nakukuha kong energy, guys. But I see healing. Oo, lalo kung bibigyan nyo ng priority ito. Alam ko may hugot ang mga Sagi, kayo na yung pinakamahaba, sabi ko nga. Straightforward lang, pero may mga hugot yung baraha. Ito yung umaangat na messages para sa inyo kung sino yung multo mo, ano yung ganap, anong pwedeng magbalik this month of November 2025 para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, sinong multo mo? Sinong multo ng isang Capricorn na siyang pwedeng magbalik sa iyong buhay ngayong November 2025? Kuha tayo ng ilang messages. Tingnan natin kung sino or ano ang aangat sa baraha. Anyway, naulan guys. Blessings sa inyo. Pero kuha tayo ng guidance. Subukan po nating maging diretso, Capricorn. Anong kailangan yung marinig? Sinong multo mo? Sinong magbabalik sa inyong buhay? Sinong pwedeng magbalik sa inyong buhay ngayong November 2025? Message? Guidance advice para sa mga Capricorn. Energy check tayo. Sandali. Ang dami. Naku. Alin. Hindi na to, alam mo, kayo ang pumutol sa Hindi na natin mapapanindigan yung 4-card spread kasi kumpol na siyang bumagsak, madami ito, hindi natin pipigilan from Aries to Sagittarius kasi. Live na live tayo sa TikTok, ay napanindigan natin, 4 na baraha talaga sunod-sunod yung bumabagsak. Pero sa inyo, medyo madami, hindi natin pipigilan, kumpol ito. Capricorn, marahil maraming pwedeng magbalik sa inyong buhay. Ngayong November, 6 of Cups. Perfecto actually. Ito yung mga connected, someone or anything sa nakalipas from your past, Capricorn. Diyan pa lang, maring ito ay ex-lover, ex-friendship, andyan na lahat. Pagdating sa inyong mga relatives, cousins, mahal sa buhay, yung hometown mo kung saan ka lumaki, yun yung magbabalik kahit sa simpleng pakiramdam. Maring higit kayo maging emotional or mag-reminisce kayo sa mga ganap from the past. Sobrang perfect sa topic natin, humarap tumalon. Kahit sa simpleng connection po, ito reconnection over the net, simpleng hi and hello, eto, mag-add na tayo. 9 and 8 of Swords, 2 of Wands, okay, lalo pa kung meron kayong, nasa long distance, or may gap, may distansya, nasa ibang bansa, halimbawa. Kahit over the net po, meron akong nakikitang plano, ideya, malilikhaing ideya, na pwedeng umangat. Ito yung multo nyo, na in a way, baka magbalik. Merong reunion. Since mag-holiday season na tayo, Capricorn, baka may mga umangat dyan na pagpaplano, connection, communication, para sa inyong reunion. Why not? May celebration. Okay? Sinong multo mo, Capricorn? May hugot na ha. Lalo, if this is someone, ang lawa kasi nito. Could be connected sa travel na na-mention ko na. Baka, para sa ilan marahil ito ay someone na nasa ibang bansa.
Or meron kayong pangarap na makapangibang bansa? Capricorn, may ganun ba? But in a way, parang hindi ito natuloy-tuloy sa nakalipas. And this time, pwedeng may umangat na opportunity para sa inyo. Oo. Or meron bang na-ghost talaga sa inyo? The Six of Cups. Anyone or someone from the past. This time, pwede yan kumonekta talaga. November 2025, Capricorn. Andito kasi, ayun, maaaring nag-stock na to. Para sa ilan ha, nagsisilay na, sumisilay na, gamit ang internet, social media. For some of you, just only take what resonate, Capricorn. Other messages, kung di yan mag-apply. Ito na-mention ko to kanina kay magkasunuran lang kasi kayo, Sagittarius. But regardless, physically, mentally, emotionally, the 10 of Swords may hugot. 9, 10 of Swords. Pagdating sa inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, Capricorn, bilang kayo mga masisipag naman talaga, natural, kayo born letter, yung sense of purpose, sense of responsibility, hindi pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero, pakiramdaman ng inyong mga health. Okay, again, di isang medical advisor si Moonchild. Baka yung multo nyo, lalo pa kung hindi nyo nabigyan ng tuon or ng focus ang inyong mga pangangatawan na. Sobrang busy, productive ang buhay. So, sabi ko rin, at na-mention ko kanina, kung kailangan yung kurutin ang inyong mga sarili, tapikin ang inyong mga balikat, gawin yun. Oo. Kasi baka hindi nyo na nararamdaman. Tao ka pa ba dyan, Capricorn? So, take it easy. Baka ito yung multo nyo, yung kayo mismo. Baka hindi nyo napapakinggan ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Okay? Iwas kayo sa ilang pressure, ilang tension. Kasi yun yung nakikita ko dito. Okay, oo, yun nga. Or anything painful, emotional, sensitivity na connected sa past, guys. Meron bang dumaan sa inyo sa ilang painful experiences? The 10 of Swords kasi, 8 of Swords, 9 of Swords. Connected sa past, guys, na nagkaroon ng stress, or worse, nagkaroon ito ng trauma for some of you na hindi okay. Maaaring umangat yan yung multo nyo. Na ano man ang gusto nyo mang takbuhan, kalimutan, maaaring dinadaan ng ilan sa pagka-busy. Pero kaakibat yan, nandyan pa rin. Hindi siya mawala-wala kasi konektado siya. Nangyari na okay? It's in the past, guys. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin. Ito nga parang, lalo kung matagal na to, okay, maaaring mag-reappear, umangat siya ngayon, November. Higit kayo maging sensitive, emotional. Pero, yun yung paalala ng baraha sa inyo, na alisin yung pagiging worry, pag-overthink. Okay, hindi yan makatutulong sa inyo. Pagtanggap sa situation, yun na nga yung ginagawa ko, Moonchild Pero di natin may iwasan kasi ito ay kaakibat din. Kaakibat talaga ng buhay na pinagdaanan nyo from your past na pwedeng umangat. Or sabi ko nga, pwede itong connected sa mga na-mention ko, guys. Someone na iniwanan kayo ng stress or even nga worse, ilang traumatic experience from the past. Alam ko may hugot po yun. This is for some of you. Just only take what resonate po, ha? Ayun yung una kong nakikita. Parang dami kong nasabi. Add muna tayo. Capricorn, sinong multo mo? Sinong magbabalik sa buhay mo? Fire, kuha pa ako. Neptune. Excuse me po, inuubo pa rin ang Moonchild. Fire. Okay. So, may energy. Dalawa lang ito. It's either may inspire ka or mag-iinit ang ilang emosyon, ang ulo. Ayan. So, sabi ko nga, kalma. Kalma. Or, kung i-apply ko sa ilang na-mention ko, may celebration naman ako nakikita, guys, Friendship. Or, family, home, reunion, reconnection. Marahil para sa ilan lang yun, ha? Hindi kailangan mag-apply.
na ilang kaganapan na hindi kagaanan from the past. Planet Neptune, this is about your dreams, your hopes. Why not? Yung mga pangarap mo pa or pinapangarap mo pa ay hindi imposible. Baka may pag-angat yan ngayon. Okay? Or merong someone na magbalik para maisakatuparan yung mga pangarap niya para sa'yo. Sa aking, ayan, yung ilang person na nabanggit ko. Or Neptune kasi, it's in the 12th house, guys. Na-mention ko to kay Saji is fiery energy. Regardless sa, sa sign or ano pa man, ang lakas ng ulan. Pero, pagdating sa inyong mga faiths, spiritual connection sa taas, or pagdating sa religion, I see healing. Ang lawak nito, anything connected sa health din, physically, mentally, emotionally, or sa hospital facilities, guys. Baka meron kayong someone from the past, or someone nag-healer, nanggagamot, doktor, nurse, someone ganon, maaaring merong connection. Ito yung multo nyo. Or pwedeng mag-appear. Ang lawak ni 12th house. 12th house is connected po sa karma. Guys, hindi kailangan ano yung pinakasalita, pero yung consequences. Okay, na ating nagawa. Positive, negative, good or bad. Maaaring merong mag-appear. Okay, may umangat dyan. May hugot si Neptune, malalim kasi ito. Along with your other cards, may hugot din. Okay, ito naman ay parte. Ang hiningi po natin, guys, Capricorn, ay kung sino yung magbabalik or ano yung magbabalik from the past. Ito yung mga experiences nyo sa nakalipas na. Okay? Pero sabi ko nga, kaakibat na yan nung sino kayo ngayon eh. Okay? So, as long as yung ngayon, ito naman yung mahalaga, alam nyo sa inyong mga sarili na andito lang kayo sa pagkawasto. Nang walang pagkakulang or pagkasobra, wala kayong dapat ikabahala. Okay? Unti-unti ay si healing, new beginnings. May paghilom ng ilang sugat na ito, guys. If ever mag-resonate man po, yung mga hugot na aking na-mention, ipapasok ko na rin 12th house kasi, guys, is about the afterlife. Yung mga nawala na, or again, hopes, dreams, kung mas praktikal, mga panaginip nyo. Naiwan ko to kanina kay Sagittarius din, kasi umappear sa kanya, kung di ako nagkakamali, si Pisces. Pisces planet ruler is Neptune. So, I feel na kailangan ko rin banggitin sa inyo. Ayan. Alin. Pagdating sa inyong mga panaginip, baka may mag-connecta sa inyo, may magpakita sa inyo, na someone, di kailangan katakutan. May magparating na messages, or yung mapapanaginipan nyo, ito lang din, kung sino kayo, kung ano yung mga hinarap nyo from the past. At dyan, mapagninilay kayo sa inyong buhay. Napakalalim. Okay, napakalawak ng iniwan ng baraha sa inyo. Ito yung umaangat na guidance advice na pwedeng siyang magbalik sa inyong buhay, November 2025, Capricorn. Hi Aquarius, sinong multo mo? Ayan yung topic natin ngayon, sinong multo mo Aquarius? Sino ang maaring magbalik sa buhay mo ngayong buwan ng November 2025? Okay, hingan lang natin ng ilang messages, may pagka-interesting yung topic natin, why not? Okay, sinong multo mo Aquarius? Guidance, advice, energy check tayo. Sinong maaring magbalik sa buhay ng isang Aquarius? So, maulan po, patawarin. Sana may laban natin. Blessings para sa inyo, guys. Ano kailangan marinig ng Aquarius? Sinong multo mo? Message? Sino pong maaring magbalik sa buhay ng isang Aquarius? Advice? Sino ito? Or ano ito? Ano kailangan marinig ng isang Aquarius? Sinong multo mo? Sinong multo mo, Aquarius? Guidance, advice, message po. Energy check, subukan nating maging diretso. 9 of Swords. Aquarius, sinong multo mo? Sinong taong maaring magbalik sa buhay mo? Okay? Aquarius, sinong multo mo? The Two of Cups. The Nine of Swords. So, partnership, relationship na to.
life in general ha. Uranus, yung energy ni the Tower. Actually, you are ruled by planet Uranus. Yung, hindi kailangan kasi si the Tower, planet ruler is Uranus. And as an Aquarius, you are naturally, yung placement mo is in the 11th house. 11th house, ang lawak niyan, friendship. Okay? Maaaring merong magbalik bukod sa partnership kung ito ay kung hindi mag-apply na karelasyon before, partnership in business, partner in life na matatawag. Okay? Or friendship nga po. And it could be unexpected. For some of you, the Tower is in reverse. Parang hindi na mapipigilan. Actually, baka yung iba na pagtatanong, si the Tower kasi, for me it could be connected kay Uranus or kay Mars, the planet of energy. Oo. Two of Swords. 2 and 2, guys. Oo. Lalo pa if this is someone na nakatension nyo from the past. Nagkaroon kayo ng argumento, disagreements, sa aking ilang nabanggit. Hindi kailangan laliman yon, pero in a way na pag-alala kayo, na pag-isip kayo. At this time, why not may connection, reconnection? Yung energy ni Mars and Uranus, why not? Using the technology, social media. Oo. O yung tension na ito, moonshot wala naman, okay naman ako sa mga colleagues ko or someone connected, guys ha. Sa mga nakakasama nyo na, if ever meron kayong organization, community, groups na matatawag, baka merong magbalik dyan. Okay, sa mas practical. Ito na, partner na matatawag. Yung naka-jive nyo, yung compatible kayo. At yung tension, kahit sa simpleng pakiramdam na hindi kayo napagkikita, hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon na magkita, and this time, baka merong out of nowhere, unexpected para sa ilan, surprise, or yun nga, hindi nyo asahan magkita kayo. Or may magbalik, yun yung pinaka-topic natin. Ito yung multo nyo. Lalo pa kung may hugot, hugot saan ay nagkaroon nga kayo ng parang chaos. Parang hindi nyo napigilan, hindi nyo naiwasan. Wala namang perfect na relasyon. Okay. Pero I feel na may lessons, okay, may learnings. Parang aangat yung maturity this time para sa inyo. Okay, yun yung pinaka nakikita ko dito. Or, ang lawak, nandito na lahat guys, claim na natin. 2-2, kung saan money, work, someone connected sa work, or kung mas practical pa, 2, nag-highlight 2 and 2. Kung saan kayo kumikita, or kung ano yung halimbawa, nilulook forward nyo sa inyong income na naging multo, parang nag-ghost project kayo. Charis. Hindi. Parang naglaho na lang. Yung pera na nawala sa inyo, yung wealth, why not? Baka may umangat na ilang ganap po dyan ngayong November. Ito yung maaaring magbalik. Okay? Or merong, kung ito ay sabi ko nga, sa kinikita nyo kung ang ilan from the past ay nagpaangat ng boses para ma-increase yung inyong mga salary. So, mas practical to guys ha. I mean, or ito na yung nilulook forward ng ilan sa inyo at napag-worry pa nga kayo. Why not? May magandang posibilidad out of the blue. Sudden surprise. Okay? Na wala nang makakapigil, this time, maangat yung opportunity na magbalik yung ganyang offer. Okay, may pagtaas, mas balance, mas makikita nyo yung kaliwanagan this time. Ganun po yung nakukuha ko. Anything connected, work, money, partnership, friendship, okay? Andito na lahat. Of course, tayo ay general reading, just only take what resonate. Pero kung meron kayong lalo kung umangat yung solid foundation nyo sa career man or sa relasyon, I feel na ito yung mga nagawa nyo na or patuloy yung pina-priority at work or sa relationship. Lalo kung alam yung binibigay nyo yung best nyo. Yung multo nyo, parang ito yung hinihintay ng ilan. May improvement pa ako yung nakikita or even development. Aayon sa inyong mga sitwasyon ngayon. May aangat, may magbabalik
na magandang posibilidad. Okay? At ito yung sa mga pagkakataon na unexpected achievements. Okay? Yes, claim na natin. May pag-success, balance po. Walang tamis. Alisin lang yung pag-worry. Sige, add tayo. Alam ko na diretso naman tayo. Ano ang parating para sa inyo? Earth, Saturn. Yung energy lang ni Earth and ni Planet Saturn. Planet Saturn is connected sa work. Okay? Or kung sa mas practical, this is the planet of challenges po. Difficulty, struggle. At maaaring ito yung napagdaanan nyo na from the past. Pero higit po kayong pinagtibay or pinagtitibay lang ng inyong relasyon. Relasyon man sa kapareha or kaibigan, katrabaho na matatawag, yes po. Sinubok lang kayo ng ilang pagkakataon. And this time, baka, sabi ko nga, may ilang learnings, realizations, yung lessons, maturity, may pagsabay na mula sa ilang pagkakaiba or hindi nyo pagkikita, this time, mabigyan kayo ng pagkakataon. Baka ito yung multo ng bawat isa. Multo nyo ang bawat isa na, ayun nga, this time, magbabalik na. Or babalik na, kukonekta na. Kahit over the net po ito. Earth. Okay. Actually, yung energy ng earth signs, hindi kailangan mag-apply yun ha. Pero very practical, realistic yung approach na hindi kayo napapangunahan ng kung ano mang emosyon. Okay? Yes po. Very grounded, humble, yung pwedeng umangat na pagbabalik ng taong ito or ng sitwasyon para sa inyo. Ito yung umaangat. Diretso lang. Alam ko medyo merong ilang parang sitwasyon, okay? Hindi siya mismo tao para sa ilan sa inyo. Pero yung mga bagay na in a way nagkaroon ng struggle, difficulties sa inyong buhay, na akala nyo wala na, tapos na, or nag-ghost na kayo, wala ng offer, opportunity, pwede pong umangat. Ito yung hiningi natin na pwedeng magbalik sa inyong buhay. Ayan. Sa success, actually, yes. Claim na natin to ha. Ito yung umaangat na pwedeng magbalik yung multo na parang nakalimutan na, nawala na, feeling nyo ganun, pero pwede pang umangat na possibility para sa inyo ngayong November 2025, Aquarius. Hi Pisces, maulang gabi. Ayan. By the time na napapanood nyo to, live na live po tayo sa ating TikTok, ay umuulan po. Naway mailaban natin. Pero ang topic question natin ngayon, iiwanan natin ito ng pagtatanong na kung sinong multo mo. Ayan, sino bang multo mo? Pisces, sinong maaring magbalik sa buhay mo ngayong November 2025? Kuha lang tayo ng ilang advice, messages. Subukan nating maging straightforward. Lumalakas po ang ulan, naway ako'y naiintindihan, pero eto na, Pisces energy guidance sa maaaring pwedeng makapakinig nito. Energy check tayo. Sino pong maaaring magbalik sa buhay ng isang Pisces ngayong November 2025? Message. Mensaheng gabay. Pisces, sino maaaring magbalik sa iyong buhay? November 2025. Okay. Meron talaga magbabalik. Ano, ayan. Okay. May bumabagsak. Patawari. Ayan, umuulan, guys. Pisces, sino maaling magbalik? Ayan na. May umangat na. Okay. Napaisip ako, guys. Niisip ko yung mother ko eh. Kasi Pisces din siya. May bumagsak. At, excuse me po. Ito. Napatulala, patawarin. Kasi recently lang, nawala yung father ko, guys. Ito lang, last, end of September. So, syempre, naiwanan si mother. Pisces, the death card. Umangat sa inyo, guys. So, in a way, ito yung multo. Okay, ito yung multo nyo ngayon. Regardless na i-share ko lang sa inyo, baka nakuha natin energy, kasi napapaisip din ako.
Pero, Eight of Cups, ito kasi yung tumalikod na, lumayo na, iniwan ka na, Pisces, na in a way parang wala nang paraan para makabalik pa. Oo. The Death card. This one is in reverse. Ayan na, palobat na tayo. Live na live po tayo sa TikTok. The Four of Swords, sobrang baba na ng energy. Low-key. Hindi na carry, hindi na kaya. Ito yun ha. So, tayo po ay general reading. Merong someone na gustong magbalik or babalik talaga. Hindi kailangan katakutan or laliman. It could be someone who passed away na. The Death card. Yes po. Kasi isa lang iniiwan lahat, guys. Isa lang yung message nito. Para sa ilan, kahit sa inyong mga panaginip, na-mention ko to kanina pa, since kayo natural placement nyo is in the 12th house. 12th house is about dreams. You're ruled by planet Neptune. Yung subconscious nyo. Hindi nyo pa man yan maramdaman. Or meron talagang someone na pwedeng umangat, magparating ng ilang mensahe through your dreams. Okay? Kung wala man kayong maisip na lumisan na. Okay? Or this is someone na matatawag yung guide. Meron kayong gabay, Pisces. Hindi nyo pa man yan maisip. Oo. Or, this is connected din po pagdating sa inyong spirituality. Ang lalim ng mga bumagsak sa inyo, Pisces. So, maybe, that is a reminder kasi baka gusto nyong magbalik, pero kailangan nyo ng energy nyo. Focus. This is about your faith sa Kanya. Your religion. Anything connected religion din. Spirituality, guys. Yung connection nyo sa Kanya. Lalo pa kung mag-apply na parang nagiging low-key kayo to mismo, ang baba ng energy. So, i-surrender nyo lahat sa Kanya nung alalahanin nyo, nung iniisip nyo. Okay? Alam ko may hugot. Ganun po yung nakukuha ko. Other messages. Since parang meron ng dito, nagta-travel, time travel, parang ganon, or parang nagkaroon na ng gap. Parang nandun na sa afterlife. Ganon na, may lalim, no? Pisces. Sa mas practical po doon ha, anything connected travel, or someone, distance, nasa ibang lugar. Baka nasa ibang lugar lang ito. Nasa ibang bansa. Okay, may connection dyan sa part na yan. Reconnection. Ganun yung energy, guys, ha? Or 8, connected po sa money. Why not? Or at work. Yes. Someone, past colleagues. Sa mas practical, mag-iwan na ako sa inyo. Past colleagues, workmates, teammates. Maaaring may connection, reconnection po. Or, yung pakiramdam nyo sa mga subconscious nyo, or in a way, nagiging sensitive kayo dito. Na para bang, career-wise ha, ito yung kayo mismo, yung nilulook forward nyo from the past, na ang tagal nyong hinihintay, pero hindi mapaangat-angat, parang hindi kayo, nabibigyan kayo ng limits, ng restrictions. Ang lakas ng ulan, guys. Parang umiiyak ang langit. Ayan, pero blessing sa inyo. Pisces, babalikan kayo yun, ha. Lalo kung napagod na kayo, binigay nyo na yung best nyo. Maaaring merong something opportunity. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo imposible na maipaangat ito or umangat. Oo. Parang may magbabalik. Ito talaga yun, sa 8 of Cups, guys. Susubok. Or ito yung advice sa inyo, sumubok mula sa ilang pagsubok ng buhay. Or merong susubok ulit, reversal yung energy, guys. Merong susubok na mapaangat kayo, na bigyan kayo ng oportunidad na mag-level up sa inyong mga trabaho. Kasi pakiramdam nyo, parang wala ng chance. Pero meron, why not? Ganun yung message na nakikita ko, guys. New opportunity, positive possibilities, sa mas practical po. Okay, sige. Art tayo. May hugot. Pisces, sinong magbabalik? Kuha pa tayo, isa pa. Capricorn. Energy ni Capricorn and Jupiter.
Actually, kayong mga Pisces, yung mga traditional planet ruler nyo is si Jupiter. Bago siya naging si Neptune. Kailan lang yan eh? Charis. Hindi. Pero, Jupiter is the planet of travel. Yan ang ma-mention ko. Why not anyone na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar? Or sabi ko nga, baka nasa afterlife na to. Along with the other cards. Gustong magbalik, pero hindi na pwede. Okay. Para sa ilan sa inyo yun. Or, Jupiter ang lawak, guys. This is the planet of luck. May biyaya, guys. Sa ilang pinagdadaanan nyo, Pisces. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Yung mga paghihirap nyo yan ay may kapalit. Blessings po. Claim na natin to, ha? Mabibigyan kayo ng opportunity, may paglawak, pagtaas. Meron pa kayong pwedeng mapuntahan, matutunan, madiskubre. Pero take it easy, kalmahan. Wala namang agad-agad, okay na. Pero November 2025 ang ating hiningi, why not? May something ganap dyan marahil. Connection, reconnection, kahit over the net po. Jupiter is the planet of travel. Again, ayan. And Capricorn, yung energy ni Capricorn, work-wise, as I've mentioned, this is connected sa career. O yung patuloy yung wino-workout, kinakaya na ilang struggles na ito sa inyong buhay. Maring may pagbibigay diin ngayong November pa rin. Sabi ko nga, wala namang overnight okay ng mga sitwasyon. Baka ito yung multo nyo. Yung parang pakiramdam nyo, pasan nyo ang mundo. Yung parang ang dami nyong pinagdadaanan. Pero aking ulitin, yan ay may kaakibat po na kasaganaan. Jupiter is the planet of luck, wealth. Meron kayong gabay sa ilang struggles nyo, yung focus nyo, pinaghihirapan, pinagsisikapan nyo, o yung ilang challenges na binabato sa iyo ng buhay, Pisces, hindi yan nababalawala. Okay? Napupuna yan ng taas. Sabi ko nga, meron kayong gabay. May hugot. Ito na yung pinakahugot sa inyo, Pisces. Ito yung umaangat. Okay, maaring ito yung pwedeng magbalik, manumbalik, sino, saan, ano, ito yung mga sitwasyon, kahit sa simpleng pakiramdam. Guidance lamang po, hindi kailangan laliman or ano pa man. November 2025 para sa inyo, Pisces.